Ipinaliwanag po ni Coach Tim Cone kung bakit tila muntik pa silang matalo nang bumaba ang 20 kalamangan ng Gilas dito po sa ties. Tutukan po natin yan at si Justin Brownlee, hindi pa rin po siya 100% sa nasabing laro. Titignan po natin, matapos manalo, ano ang estado ngayon ng Gilas sa Group C? Ano ang nasiguro nila sa panalo versus ties? Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Matapos magtala ng 20 puntos na kalamangan, halatang nagbago ang tono ng Gilas laban po sa ties. Ano ang paliwanag dito ni Coach Tim Cone? Ito po ang kanyang paliwanag sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Halatang lumabas yung unfamiliarity namin ngayon. Binago ng ties ang depensa sa amin. At yon ang nagdala ng kalituhan sa players in terms of execution. Yung unfamiliarity, big word po talaga yon kasi nabuo lang sila ilang araw bago sumalang sa Asian Games. Parang World Cup lang, di ba? Yung depensa ng ties, actually parang nangiinis na lang sila eh. Yun ang tactic na ginamit nila. Lalo na yung big man na sumasagupa dito kay Ange Kwame or sumagupa dito kay Ange Kwame. Tagumpay yung big man kasi nainis niya talaga si Ange. At doon talaga nahirapan ng Gilas nung time na yon. At dahil doon, ano ang ginawa ng Gilas Pilipinas ng time na yon base sa pahayag ni Coach Tim Cone? Ito po ang kanyang sinabi sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Kaya kailangan nating sumandal ng gusto sa ating mga individual na kakayahan. Mga professionals naman sila, di ba? Gumagawa sila ng plays at yun ang sinandala namin ngayon. Doon tayo sa individual skills ng players. Grabe po ang ginawa ni CJ Perez at ni Justin Brownlee, hindi biro Of course, lahat naman sila may ambag sa kupunan, di ba? Pero imagine si Justin Noype kumamada po ng double-double. Meron po siyang 22 points at 15 rebounds. Si CJ Perez, kumamada po siya ng 16 points. Partida pa dyan, yung mga offensive rebounds po natin na hindi nila nako-convert sa points kasi hindi po pumapasok yung mga tira nila, di ba? Kung na-convert natin sa points yung offensive rebounds na hindi na ipasok, kasi minamalas nga po talaga tayo, hindi lang 87-72 yan. Napag-usapan na rin lang po natin si Justin Brownlee, kitang-kita rin po ni Coach Tim Cone ng kanyang ambag sa kupunan. Ano nga ba ang sinabi niya tungkol kay JBL? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Raul Maningat ng One Sports. Hindi pa rin kami familiar sa sarili namin. Wala rin kaming masyadong execution ngayong gabi. Meron kaming mga galing na players, walang duda tungkol dyan. At buti na lang, nakuha rin natin si Justin. Doon tayo sa buti na lang nakuha natin si Justin. Iba po kasi dating nun. Ang dating sa akin nun, tuwang-tuwa po siya kasi andyan po si JBL na of course, masasandalan po talaga ng Gilas sa bawat laro. Especially sa mga dikitang sitwasyon, di ba? Maganda po kasi pinapakita niya at pruweba po dyan ang inilabas niyang assist. Bukod kasi sa 22 points at 15 rebounds, sana hindi tayo nagkamali sa stats, no? Meron din po siyang 5 assists. Sa assist, makikita po talaga natin kung buwakaw or hindi ang players. At si JBL, pumapasa po siya. Hindi siya basta-basta tumitira kung hindi niya kaya, di ba? Pero kahit tila masaya si Coach Tim Cone sa ipinapakita ni Justin Brownlee sa bawat laro, may takot din po siya at pangamba. Bakit nga ba? Tignan po natin sinabi ni Coach Tim sa report ni Raul Maningat ng One Sports. Hindi masyado pero ginagambala kasi si Justin ng kanyang paa. Pero nilalabanan niya yan kasi trooper naman siya. Yun talaga sakit ni Justin, minsan pulikat pero buti nga hindi siya pinupulikat niyan, hindi siya dinadaanan, di ba? Pero paa pa rin po yun kaya medyo alarming pa rin. Hindi lang kay Coach Tim Cone, kundi sa ating lahat po yan. Kasi nga inaasahan natin siya. Sa palagay ko nga kanina, marami tumigil sa pagkain ng tanghalian. Especially nung naghabol ang ties, di ba? Nakakakaba po siya. So sana walang anumang mangyari kay JBL hanggang sa dulo po ng Asian Games. At dahil inaalala ni Coach Tim Cone si Justin Brownlee, sa tingin ba ni Coach Tim, 100% na ang kondisyon ng katawan ni JBL? Ito po kanya sinabi sa report ni Raul Maningat ng One Sports. Marami kaming demand sa kanya at hindi siya 100%. Masasabi ko ngayon, para sa larong to, siguro mga 80 or 85% siya. Paktay tayo dyan. Kasi kung hindi ganun kaganda ang kanyang kondisyon, baka isang araw bumigay si JBL, di ba? Huwag naman sana kasi kailangan talaga natin siya. Pero kung mangyayari po yun, tsak, mahihirapan pong Gilas kasi malaki ang ibinibigay ni Justin kada laro. So imagine kung wala po siya sa hanay, kailangan may mag-step up talaga dyan. At dahil maganda pinapakita ni Justin, hindi maiiwasang maikumpara siya ngayon ng One Sports kay Jordan Clarkson. Ano nga ba sinabi tungkol sa comparison? Ito po ang sinabi ng One Sports tungkol dyan. Magsisimula na ba mga debate sa Jordan Clarkson versus Justin Brownlee sa lalong madaling panahon? Para po sa akin, again, para sa akin lang naman may kanya-kanya naman silang galing. Hindi pwedeng magkaroon ng comparison sa dalawa kasi iba rin ang Asian Games kumpara dito sa World Cup. Pero ang debate kasi dyan, yung role ng player sa loob ng court.
Si Justin, maganda talaga yung pinapakita niya. Yung tipong po pwede mo talaga siyang sandalan sa lahat ng bagay, di ba? Kasi unang-una, matangkad po siya, kumakamada, nag-a-assist. Siya yung tipo talaga na gano'n, na pwede mo siyang sandalan sa lahat ng aspeto. Pero si Jordan Clarkson, siya rin yung tipo ng player na pwede mo siyang puntahan kung gusto mo ng pagkamada, kung saan handa po siyang sumabog anytime. At bunga ng dalawang sunod na panalo, ano ang sigurado ngayon sa Gilas Pilipinas na kakaharapin ng Jordan sa September 30? Ito po ang sinabi ni Raul Maningat sa One Sports. Ngayon na may 2-0 win-loss card, ang Gilas ay sigurado na may slot sa susunod na round ng Asian Games Men's Basketball Tournament. Garantisado na sa susunod na round ng Gilas, ha? And hopefully, next game po nila, yung Jordan makalusot sila. Makalusot po sana sila dyan. Kasi kailangan natin yon para mas mabuhay ang pag-asa ng Pilipinas sa isang magandang bakbakan versus China, kung saan tinalo po natin sila dito sa World Cup. Sigurado kasi ako, yun din po ang dasal ng China, yung makaharap nila ang Pilipinas dito sa finals. So guys, maraming salamat.